Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Amen! Magandang gabi po, Huya At Sir. magandang gabi rin, Brother Tony, Amen, at sa amen. lahat ng ating taga-subaybay na nakasabay sa atin sa pag-live. Yes, sir. Good Amen. evening to all of you, early birds. Magandang gabi sa inyo lahat. Amen, At amen. syempre, Brother Tony, sa ating mga nagkagandahan, nagngingiti ang mga co-hosts. Yo! Sister Sai, Pretty in Green. Yan, Oy. amen, sir. Sayang, Thank you. konti na Sister lang white. Rona, Pretty in, ano ba yan? Fuchsia. Hindi. And of course, Master, Sister Ara. Yun. Magandang gabi sa tatlo. Good evening po, Good evening, sir. sirs. Brother Tony, Yes, sir. alam mo yung ating episode, yung ating topic sa episode na to ay karutulong last week. Yes, sir. At ito ay napaka-sayang i-discuss. Amen. Last week, sa umpisa pa lang sa introduction, ay talaga nga naman, ang dami nagko-comment, ang dami mga katanungan, nag-i-interact yung ating mga taga-subaybay. And we were just in the introduction. Yeah. Sapagkat pinag-uusapan natin, Brother Tony, ay patungkol sa Honesty and respect. yun. Pagtitiwala. Tama ba yun? Honesty? At Pagiging pagrespeto. tapat. Pagiging tapat. At pagrespeto. Yun. Yun. And may mga bagay na tayong tinalakay last time. Short review, Sister Rona, may binanggit ka last week na nagustuhan ko eh. Sir, yung honesty ay karugtong ng humility. humility. Bakit mo nasabi na karugtong ng honesty ang humility? Sir, magkarugtong sila magkakamag-anak, magkakapatid. Dahil, sir, kung maging totoo tayo sa sarili natin, hindi natin kaya magmataas. Tama. Sa makatuwid, sa isang tahanan lang sila. Kasi magkapatid, sabi mo. Yes, sir. Yun, di ba? Isang Pwede, bahay ayos, lang. Isang bahay lang, sir. So, At ang tao na honest, na tapat, hindi magyayabang. hindi magyayabang, sir, ang taong tapat. Dahil in the first place, kahit alam niya, dito ako, pero sir, yung respect niya doon sa taong kausap niya mismo, respect niya sa sarili niya, na wala akong dapat ipagmayabang. Dahil kilala niya ang sarili niya, sino at ano siya, lalo na pagdating sa harapan ng Panginoon. Yun. At yung ganung ugali, honest, na magkaroon ng humility, yan ay malaking tulong sa mag-asawa. Tama, sir. Sir. Oo. The moment a young man, a young lady get married, yung ganitong kaugalian, Brother Tony, ito ay parang tubig na malamig na binubuhos mo sa apoy. Aha. Pag may away. Tubig na malamig pag merong... Buhos mo sa apoy para wala Apoy, apoy, pag sa walang mainit. sunog, walang away, walang gulo. Oo. Ibig sabihin, honesty and humility and respect. Yes, sir. Ito ay malaking, magandang gamot ito. Pag may nagtatampuhan, di nakaintindihan sa mag-asawa. Yun. Tama yun, sir. Pang-neutralize. Neutralizer Ayan, yan, di ba? neutralizer. Amen. Yun. Tama yun, sir. Totoo po yan, no? Dahil kung tayo po ay pareho pong merong respeto, hindi tayo darating sa punto na tayo po ay, kumbaga, para makakapagsalita ng hindi maganda, Yes, sir. na madidisrespect mo na yung pagkatao ng iyong kausap. Not necessarily sa ating pong asawa, kahit sino pong tao eh. Basta't ipinapakita po natin na nire-respeto po natin siya, hindi dahil kung ano man ang katayuan niya sa buhay. No, totoo po 'yun no. Pag tayo po ay mapili kung sino pong ating pong irerespeto, maganda po 'yung napag-usapan natin. Last Friday meron tayong problema. There are times mali po 'yung ating pong pagtansya, 'di ba? Na kung saan pag tayo po ay tumatansya, sigurado magkakamali tayo. Tama, Kahit sir. na ano po ang antas sa buhay ng isa pong tao, basta tayo po ay nagrerespeto, 'yun po ang pinakatamang pamamaraan para tayo rin po ay maging honest sa bawat mga taong ating po nakakausap. No? Tatandaan po natin yan, napakahalagang aspeto, napakahalagang attitude na ating pong ma-adapt, no? Lalong-lalo na sa mga young people po natin na nagbabalak bago po pumasok sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Yes, sir. Yan, Brother Tony, ang tatalakayin natin. Idugtong natin yan ngayong gabi. Amen, But before amen. that, Sister Master Ara, shout out muna tayo sa mga Shout out! early birds, mga nauna nakapaglagin.
Ayun. Ay, lakas. Maraming salamat po, Sir Roy. At muli, magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga nakasubaybay na sa ating programang The Preparation. Sa ngayon, Sir, meron na tayong 61 viewers sa ating Facebook Live. Keep on sharing the link, mga kapatid. Yes, sir. At kasama sa 61 viewers na yan, Sir, andito na po si Sir Marvin Fernandez. Good evening po. At ganoon din po si Ma'am Linda Quinones. Good evening po. Si Sir Larry Birch Field, ayan, sabi niya, Rona Romero, good evening, my friend. It's 7:30 morning here. Ayan, may pagbate, Ma'am Ron. Si Z Manatan, si Ma'am Flor Solomon, good evening po. Hello po, Ma'am At si Flor. Ma'am Christy Tungol, hello, Sisi. At ganoon din si Althea Mendoza Angana, good evening daw po. At si Ma'am Beng, kasama na rin natin si Ma'am Beng. Talagang Lindig. nanonood si Ate At Beng, syempre yung si Ma'am Leia Ramirez, kasama na rin natin. Ay! They are. Yes. 37 Jess. Mabihira to, Jess. Si Ma'am Janice Agustin at si Sir Alfonso Uwera. Watching na rin. Hi, Ma'am Janice. Ma'am Sir Marites Ponching, hello po. Nape, Isang kasama na rin karangalan natin na yan. mabati. At si Jessa Arraza, kasama na rin po natin si Sir Al Mario, kasama na rin po natin, and si Pastor Bernard Biadang, Amen, kasama Pastor na rin po Bernard, natin. sir. Si Ma'am Hello, Pastor Belinda. Bernard. Huwag nyo kami pahirapan sa Monday. Lanzuela Regalado, kasama Hello na rin po. natin dyan. At si Sir Hinerico, yan, kasama na rin natin. And of course, sa iba pa si Pauline Gumabay, Hello po, kasama Pao. na natin. Pauline, Si all the Ma'am- way in Tokyo, Si Japan. Pauline at si Ma'am Yani Lacson, yung aming kagrupo sa Team Fearless. At syempre sa mga iba pang nanonood, babatiin rin yan ni Ma'am Cyril. Ayan. Ang magandang naka-green, si Yun. Madam Secretary. Salamat. Gusto kong batiin, special shout out, isa sa mga PSS student yung nag-ayos ng buhok namin. Sino yan? Si Justine Alarva. Ay, talaga? Hello, May, Justine. Wow, sana mabira, all. may merit yan Ayan, tapos gusto ko pong batiin yung mga naunang din na nanood. Si Ma'am Lori Omelin, si Sir Hello po, Sergio. Ma'am Lori. Hello po, sir. Lagi Serge, pong- good evening. Shout out to you, Serge. Yun. Keep tuning in. Tsaka si Ma'am Ruth Hermosura. Hello po. Hello, Ma'am Formanes. Ayan. At tsaka si Sir Rico, kamusta po kayo dyan? At si Lynn Alagos na nasa Hong Kong. Yes, Ayan. hello. Hi, Hello, Ma'am Ma'am Lynn. Lynn. Si Sir James Villacarlos. Ayan, nanonood na rin po sila. Si Luis Austero. Nanonood. Si Ma'am Sandra Bergancia. Hello po. Hello, Ma'am Sandra. And si Ma'am Lian Leon. At sir, gusto ko lang din i-shout out yung mga ka-ere namin na Southeast. Yes. Yun. Yun, Grabe, Wild ah. Drives. Dati kakaiba dati- yung pagpapakilala mo. Ay, Ayan, yung ayan, Ngayon, ayan. Southeast na eh. Siyempre, Grabe, pagbatiin mo yung ating, Oh, Batiin mo naman. babatiin natin yung area leader natin, syempre, si Sir Maki. Yes. Hello po. Hello, At hello. lahat ng mga mothers Yes. and fathers na May nag-fellowship ngayon sa bahay nila, Ma'am Vering at ni Sir Talaga? Grace. Yes. Andun Good sila, po kayo. nanonood Good po sila kayo. ngayon. Yes Hello po. po sa inyo. Ayan. At gusto ko rin pong shout out lahat ng Team Patient. Hello po sa inyong lahat. Ayan, mabuhay po tayo lahat ng 10 Centennial. Ma'am Rona. Okay, shout out din sa mga dati kong kasama sa HPN. Tony Claro and Bojo Bautista, shout out to you. Likewise Ayan. kay Lenlen Regalado, Amen, Marlene amen. Pakapak, at kay Vanessa Zena Rosa all the way in Zambales. Keep tuning in and passing the link. Amen, amen. And Maraming sir, salamat. babatiin ko din sir ang aking mista, si Ma'am Ruth. Mista mo pala, ma'am? Yes, sir. Mista ko yan. Pastor's talaga? wife na yan, sir. And si Ma'am Chona and si Brother Louie, sir. Nandyan. Ang bira, may nakalimot Hi, si Sir Mati, Louie. Oh, at syempre, sir, ang leader po ng Team Fearless, si Brother Nakararating lang. Emil. Ayun. Kararating Sir Emil. lang. Yung hinahanap Parang kulang kanina. talaga pag wala siya, no? Yes, Oo. sir. At ang West Bank family, sir, lalong-lalo na. Maayong gabi sa tanan nga mga nagtanaw karon ayaw mo paghawa. Oh, si Roy. Check! Yun. Amen, amen. Sa mga, eto po, no, medyo nakikita ko po, medyo nagra-run po yung ating pong viewers, mga around 60 to 70. Kasi, ayan, Sir Emil. Binati na namin, sir. Hindi, kasi yung mga PSS student natin, Ay, nagre-review na? ano nagre-review na eh. Nagulat sila sa balita eh. Nagulat Okay, sila. midterms sila by Monday. Nagulat sila Yun, sa yun, announcement, yun. sir. Oh. Ito lamang pong nais ko pong maging encouragement po sa inyo mga kapatid. No? Yan. No? Pag nanood kayo. Estudyante rin ako. No, ako, makinig kayo sa akin. Bilang estudyante, alam niyo po mga kapatid, huwag tayong masyadong ma-pressure sa ating pong magiging grade.
Amen. Ang mag-focus po tayo sa ating po matututunan. If you know that you learn something, be confident. Tsaka Brother Tony, Yes, sir. may sinabi si Pastor noon. Yes, sir. Kasi maraming gulay sa kanila noon eh. Ay, Diba? ibig sabihin magbibigay ng gulay sa teacher? Hindi lang gulay sa teacher para mataas yung grade. Huwag yung gayahin yun. Noon lang yun. Sir Roy, sasabihin ko sanang tatanggap ako, sir, pero sabi mo wag gayahin. Wag na. Wag na. Okay, Amen, Brother amen. Tony, Yes, going sir. back sa ating topic. Alam mo sa introduction pinag-usapan natin, we try to define honesty, respect, Yes, humility. sir. And then we mentioned, Brother Tony, na ito ay malaking tulong sa mag-asawa. Sapagkat yung kakulangan ng pagiging tapat, yung kakulangan ng respeto, ay maging sanhi ng maraming away between the husband and the wife, Tama, sir. the wife and the husband. Yeah. So, importante na makita ng ating mga taga-subaybay, whether young people, whether married couple or young people, importante na makita natin to para pag tayo ay nasa ganung situation na, teka, sandali, mali na ito. Tama, sir. Kakulangan ito ng honesty, kakulangan ito ng respect. Yes. Pwede ka ba magbigay ba dito ng mga ilang examples? Example kagad tayo, ya. Ikaw muna. Kung paano nagkakaroon ng away. Yun, paano nga ba nagkakaroon ng away? Sa tahanan, Sige, yung sir, mga magbigay asawa. tayo example. Yan. Sige. Well, Ayan. anyway Hindi po, ko sinasabi ba dito, yung mga actual na naranasan mo. Kung kasama man yun, okay lang, wala masama pwede doon. naman siguro, ya, kahit konti lang. Ayun. Kahit konti lang, pwede. Experience ba? Based on experience. Well, anyway po mga kapatid, minsan po kasi, hindi natin na-appreciate tong topic pag hindi tayo nagbibigay ng mga actual examples na totoong nangyayari sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Kaya po, napakaganda po, ngayon pong gabi po, no, na kung saan pag-usapan po natin na ang bawat lalaki at bawat babae na tayo po ay panghawakan natin na ma-adapt po natin yung napakagandang attitude na tayo po ay maging honest at tayo po ay maging respectful. For example, no, magbibigay tayo ng halimbawa. Yan. Alam niyo po, ito pong karaniwan na nangyayari sa buhay mag-asawa na minsan bigla na lang tatahimik. Di ba? Bigla na lang tatahimik. Yung lalaki. Hindi, sir. Yung babae, Sa sir. babae muna tayo. Parang- ya. babae muna, Mamaya babae. muna sa lalaki. Kasi pag sinabi mo biglang tatahimik, ang lalaki, alam mo, pag nagalit si Mrs., tatahimik yan. Kaya pala, Ang babatuka ka ng malakas. para walang away, tatahimik na lang, no? Oo. Well, anyway po, na ito po kasi minsan ay nagkokos po sa atin na hindi po pagkakaunawaan. Pag tayo po ay bigla na lang tatahimik at tayo po ay hindi natin sinasabi yung totoo pong rason. For example, no? Magbigay po tayo ng example, no? Well, of course, sa pag-aasawa, may mga times po yung babae, bigla na lang tatahimik. Yun. Sa point of view ng lalaki, tatanungin mo, magtataka ka eh. Bakit kaya bigla na lang tumahimik? Parang hindi normal, sir, na tahimik. Hindi normal. Let's be honest, di ba? Sir, baka Kilala- kumakain. Hindi kumakain. Sa akin. Bigla na lang Kahit kumakain, maingay tumatahimik. naman pagbuya, eh, Di di ba? ba? Oo. May mga pagkakataon ng mga episodes na ganyan, huya, na bigla ka na lang, kilala naman natin yung ating pong asawang babae, minsan bigla na lang tatahimik na wala pong rason. Na hindi mo alam na meron palang something na meron pong problema. Ang problema po dito minsan, huya, pag tatanungin mo, bakit bigla ka na lang tumahimik? Meron ka bang problema? Yun. Alam mo, Sir Tony, ang sagot. Yes, Ma'am Ron. Teka, sandali, wag mo lang anuhin. Sige, huya. Actually, tinanong mo pa lang, bakit bigla kang tumahimik? Wag mo munang banggitin kung may problema ka ba, di ba? Nabigla ka lang, bakit siya tumahimik eh? Yun, tapos ano ang sagot, Rona? Ang sagot, sir, wala. Yun. Wala. Ay, tumahimik ka na nga, tapos wala. Wala. Di ba? Sige na, sabihin mo na, wala nga. Oh. Yun. Wala nga kasi. Pati Grabe. tono, gano'n na gano'n, Ayaw sir. nang makipag-usap. Yun. Bakit kaya? Ayun na, sir, hindi naging totoo. Kulang sa katapatan. Yun. Yun. Tama ba yun? Tama po, sir. Minsan, ang babae, Brother Tony, hindi ko sinasabi parate o all the time. Medyo lang. Madalas nga lang. Pag meron silang gusto i-take up sa lalaki, mas maganda, open sila. Tama, sir. In like manner, sa lalaki, gano'n din. Open. Banggitin natin. Maging tapat tayo. Kaysa naman, bigla tayong tumahimik, hindi naman lahat, pero madalas, babae, at hahayaan niya si Brother Tony, yung lalaki, yung husband, Bakit naman? na huhulaan niya. Yun. Bakit bigla siyang tumahimik? Mm-mm.
Kumbaga, kailangan munang may friction, may konting girian bago maglabas ng gusto niyang ilabas. Yun. Yung pag medyo wala, okay lang. Yung pagkasabi mo pa lang na ganun, alam mong hindi okay. Yes, sir. Kaya pag sinabihan ng isang husband ng ganun ba na Tony, mahaba ang gabing hinaharap niya. Mahaba. Sapagkat automatic may awa yan, may misunderstanding yan. Bakit? Kakulangan sa katapatan. Yun. Sir, may comment, sir, dito basahin ko lang, sabi ni Ang Ma'am. bilis naman siya. Agad sino comment yan? Yes, Pag ano mo. si Ma'am Belinda Regalado. Yun. Ang sabi niya siguro po, sabi ni Ma'am Lenen, kulang lang sa lambing yan, sir. Oh! Oh, alam nyo na. Yun. Ibig sabihin, hindi yung yun. Huwag yun. Kulang sa lambing yun. Yun! O, di ba? Yun ang yun na Sir, malambing. Prinsipyo nga yan ni Pastor, huwag pahuhulain. Dahil Yun. paano ba naman malaman na yun pala yung problema? Kulang lang pala. Hindi kung sinabi. Tapos ang usapan, di Tapos ba? ng usapan. Alam mo rin kasi minsan, yung mag-asawa, Brother Tony, pag medyo matagal na sila, meron silang, kumbaga teamwork na yan eh. Na even without the wife asking it, kailangan sa lalaki, sensitive kami doon. Na alam namin na may gusto silang i-take up. Huwag nang paabutin sa punto Yan. na manahimik siya. At alam mo na nga tumahimik siya, magtatanong ka pa. Di ba? O bakit para tumahimik Bakit ka? tahimik? Ay alam mo na nga tumahimik siya eh. Huwag mo nang tanongin din na, may problema ka ba? Alam mo na nga may gusto siya i-take up. Kung medyo matagal na kayo, Brother Tony, nagkakaintindihan na kayo doon. Meron na kagad, isang tinginan lang, nagkakaintindihan na. Yun yung sinasabi ni Lenlen, ni Belinda Regalado, Yun. Secretary, kung na the husband must be sensitive enough. And this is also part of respect. Kung nirerespeto mo ang wife mo, in like manner, the wife, if you respect the husband, huwag mong hayaan na umabot siya sa punto na siya ay mawawala sa kanyang tamang personality, sa tamang character. Don't push her to the edge na alam mo na nga na may gusto siya i-take up. Alam mo na mukhang may iniisip to na may gustong itanong. Mag-isa sarcastic ka pa. Di ba? May problema ka ba? Obvious ba? Parang, so, pag ganun, dapat the husband who is sensitive enough, gumawa ka ng paraan na maging conducive sa mag-open up yung wife. That is showing respect to the wife. Yun. Sai, Eh kaso, sir, minsan yung lalaki, pinatulan din. yun ang Ano ba sinasabi yan? ko. Yun ang Hindi sabi ko. kumain yun ng patola. Yung honesty, kulang ng, hindi naging tapat yung babae. Kasi, weaker vessel, kung baka naghahanap siya ng buwelo, paano niya i-open up o sabihin? Yung lalaki, if you are the leader of the house, the head of the family, I expect you to be more matured. Kasi sir, tama po yan sir. Dahil kami bilang babae sir, may attitude kami na baka kapag sinabi ko magalit siya, Yun. hindi niya ako maintindihan. Yun. So, dapat ang husband must be sensitive enough. Yung kakulangan ng sensitivity ng husband towards the wife is a sign na kulang siya ng respeto. Kasi hindi mo iniisip yung kanyang kalagayan. Yun bang you take things for granted, akala mo, pag sabi mo, tara, lakad na tayo. Akala mo, 5 counts, bihis na yan eh. Eh, syempre, babae pa naman, ba sir. magbibihis, Yes. daig pa niya ang blow bag check ng kotse. Brake, light, oil, water, di ba? Battery, Sa amin air, letters gas. pa, na Daig ito-check. pa dyan yung babae. Merong kilay number 1, number 2, number 3. Bibilangin niya lahat yan. Sir, foundation pa May yun. foundation, first layer, second First, layer, second, third layer. third. Yes. So, ang babae, if you respect your wife, husband, bigyan mo ng time. Huwag mo siyang madaliin. Kung inaabot dati-rati ng 30 minutes yung dalaga pa siya, baka 1 hour ngayon. Oh, tay, kasama sa ano Nadoble yan. na sir. Sir, Mas may mga marami. itatago na. Ay. Yung mga ano. Kahit wala pa. Because the wife would like to look her best for you. Yes. Wow. So, bigyan mo siya ng konti time, mag-ayos. Han, malilate na ba tayo? Actually, hindi pa kasi yung hinahabol natin yung pangalawang activity naman eh. Hindi naman yung una eh. So, respect and honesty come hand in hand. Yung sinasabi mo dito Tony na biglang manahimik. The wife is not honest enough. But the husband must still show respect. Huwag niyang patulan. Ara. May comment lang kasi Ma'am May comment Grace dito si Ma'am Grace, Tumanda. Si lalaki should ask, gusto mo Starbucks and usap tayo? Yun! Yun ang malambing. Yun! Di ba? Yun talaga si Ma'am Grace eh. Sana all. Shout out si Ma'am Grace.
Starbucks, si Ma'am Grace. Minsan kasi wala namang pag-usapan, ang gusto lang Starbucks. Oh, di ba? Gusto lang palang lumabas, Gusto sir. lang. Dinaan pa sa Oo. pananahimik. Yun. Tama, Yun. sir. Pero ano po yun eh, ito pong mga ganito pong klaseng problema na kung saan parang bigla na lang tumatahimik, na hindi nyo po alam kung bakit ganon, napakahalaga po dito yung pinag-uusapan natin before no communication eh. Kasi hindi natin masosolve yung problema pag tayo po ay tahimik, no? Ito pong nagiging problema. For example, hindi po honest yung babae kung meron pong problema o wala man. Alam niyo po, for example, papahulain niyo po yung lalaki. Alam niyo po, magkakaroon talaga ng problema po doon. Paghuhulaan po ninyo, ang laki po ng possibility na magkakamali ka. At pag ikaw ay nagkamali na magiging Galit. akala mo, ikaw pa ang may problema. Ngayon, mali Mas na malaki naman. yung problema Mas pag malaki nagkamali pang ka ng problema. hula. Mas Yes, lumala sir. lang. Di ba? Mas malala. Kaya napakahalaga po na ipakita natin yung tayo po, pag mayroong problema, sabihin natin maging honest tayo. Kasi pag tayo po ay honest, ito na rin po ang basihan na nirespeto din po natin yung ating pong mamahal sa buhay. Kaya mga kapatid, pag mayroong problema, isa po sa tinuturo po sa atin dito po sa simbahan, pag-usapan. No, pag-usapan ka agad, wag na nating patagalin na kung saan pag mayroong problema, ano-ano pang mga bago sabihin, pambihira eh. Alam niyo po, nagkakaroon tayo ng problema kasi hindi tayo nagkakaunawaan. Diba? Pag hindi tayo nagkakaunawaan, ang pinaka-the best po dyan ay pag-usapan. And of course, pag nag-uusap naman po tayo, dapat ipakita din po natin na tayo po ay totoo sa ating pong sarili. Dahil pag hindi po tayo totoo, hindi natin mareresolbahan kung anuman ang problemang na-experience, lalong-lalo na po sa buhay pag-aasawa. Yes, sir. Yun. Alam mo yung pag-uusap ba dito, talagang importante yan. Importante yan. Ang isang bagay na hanggat maaari iniiwasan ko sa tahanan, yung hindi kayo nag-uusap. Wala namang problema. Iba naman yung sinasabi mo kanina, Rona and Sister Sai, na sadyang tumahimik. Ito naman, hindi sinadya yung pagtahimik, pero wala kayong pinag-uusapan. So tumahimik. Hanggat maaari, ang samahan sa tahanan ay masaya. Nagbibiroan, nag-uusap. If not, diyan mag-uumpisa ang communication gap. Pag may communication gap at may pumasong maling marites na kwento, Tapos ng usapan. tapos ng usapan, yun ay mabublow up. So, importante, kung ang babae ay hindi tapat o ang lalaki ay hindi tapat, yung spouse, yung kabilang side naman, magbigay pa rin ng galang o respeto. Amen. Amen. Yes. Sir, speak of may comment lang po dito si Ma'am Linda Quiñones. Sabi ni Ma'am Linda, baka napagod si babae sa trabahong bahay, kaya tahimik, napansinin naman ng lalaki. Tama yun. Yun. Tama yun. Tama. Very, very valid yun. Ang babae ba dito ni pag pagod, mananahimik yan. Tama, sir. Mm. Kung ikaw naman lalaki, napaka-insensitive mo, dumating ka sa bahay, umuwi ka, halimbawa mga 7:30, 8 o'clock, siyempre, malinis yung bahay. Mm. Yung labahan, naisampay. Hugasan, malinis. Kung baka maayos yung bahay. And you expect na, siyempre, gusto mong kumain. Nakita mo yung wife mo, deep inside happy siya. Kasi alam niya, nadatan mo yung bahay na malinis. And then, alam niya na yung pagkain mo nakahanda, isi-serve lang niya. But wala pa siya sa mood na magsalita kasi medyo pagod. Kung ikaw lalaki, sensitive ka, huwag mong isipin na, kadarating ko lang, may ganyan ka na, may sumpong ka na. Di ba? Grabe. Kasi Kaya mo magkwento, mapagpatol. kaya mo magsalita. Yun. Grabe, Tama yung gagi. sabi ni na maaring pagod lang. Rona, may babasa. Totoo naman. Mm. Sabi po ni Father Will, Sir Willie Chavez, Father Willie. pag tumahimik ang asawang babae, siya ay nagre-recall or kumukuha ng timing para sabihin, husband, be sensitive to your wife's feelings. So yun na po yun, sir. Kasama Tama po mo yan. talaga to sa pulpit, sir. Yun. Yeah. Totoo Tama. yan. Actually, ito pong mga binabanggit po nila po dito, ito po yung be sensitive. Dito po yung papasok yung respeto natin sa sa ating pong Kapwa. partner, no? Sa ating pong asawa, lalaki man yan o babae. Kaya po mga kapatid, no, regarding po dito, dapat po talaga na na alamin din natin, huwag tayong pabugso-bugso ng kung ano man ang sasabihin natin kaagad na hindi pa natin masyadong nababasa yung situation. No, kaya po both parties dapat regarding po diyan, pag meron tayong respeto sa bawat isa,
hindi tayo bigla-bigla na magsasabi ng masama kaagad sa ating pong kapwa, masama sa ating pumamahal sa buhay dahil may kanya-kanya tayong experience sa buong araw. 'Di ba? For example, yung lalaki, bigla na lang napagalitan sa trabaho. Yung babae, meron ding problema na naranasan sa loob po ng tahanan. Tapos, pag hindi natin kaagad, pabigla-bigla tayo sa loob po ng ating pong tahanan, pambihira, tapos nagsabay pa kayo, Yun. ay pambihira, problema po talaga yun. Kaya napakaganda po, kahit isa po doon na meron tayong maayos na spirit, ay napakalaking bagay po yan na marerespeto natin yung ating pong partner o ang ating pong asawa. Kaya magandang reminder po ito, lalong-lalo na sa may mga asawa ho yan. Kasi tingnan mo, Brother Tony, nung ang lalaki pa ay nanliligaw sa babae, grabe ang respeto niya. Diba? Pag sakay ng sasakyan talagang kung todo alalay. Tricycle lang yan o whatever, talagang kumpleto. Pagbaba ng bus, pagbaba ng jeep, pagsakay, kung todo alalay, pagpasok sa bubuksan yung pintuan. Diba? Sir, yes, sir. Wala pang ulan, gumulog lang, payong na kaagad. Diba? Tapos na nakikita ko rin sa internet, sir, yung sa motor, kakabitan mo ng parang nililigaw ka, kakabitan mo ng helmet. Ikaw pa magsusuot. Ay, lalaki pa nagsusuot. Ngayon, sir, sir, hindi Dami siguro. talaga napapanood na palabas Nasaan ang ni helmet Ma'am Sai? mo? So, siguro ngayon, pag mag-asawa, nasaan ang helmet mo? Pati mo lang dinala. Yun. Siguro ganun na, sir. So kung babalikan natin to Brother Tony, ito yung preaching ni pastor na na because thou hast left thy first love, yung church, one of the 7 churches, na diyan ka nagkulang kasi iniwanan mo ang una mong pagmamahal sa Diyos. Sa ating asawa, Brother Tony, ganun din yun. Balikan natin na dati-rati, kung pwede nga lang ayaw mo siyang maalikabukan, Uy. ayaw mo siyang maarawan, ayaw mo siyang maulanan. Ayaw mo siyang Pansin mo yung last. Uy, grabe. Sir, ayaw mo mo siyang siyang magutom. magutuman. Magutuman, di ba? Pero Gutom ngayon tayo. nung asawa na kayo, Gutom na ilang taon na kayo, Uy. iniwan-iwanan mo na lang. Ay. Bilisan mo malakad, ang bagal-bagal mo. Diba? In public, ginaganon mo. Mm-mm. Pagbaba ng jeep, Disrespect. pagbaba ng bus, pagbaba ng taxi, sasakyan, in public, wala ka man lang alalay. Yun. Yung babae ba dito, hindi naman yan wrestler kagaya ng lalaki o basketball player na malalakas na Ang kilos yan, dahan-dahan, mainin, kasi babae nga Lalo sila. na pag naka-heels. Pag naka-heels ng konti, hindi naman kailangan ng 6 inches, kahit mga 2 inches lang, di ba? Alalayan mo yan kahit papano. Huwag kang mahiya, ipakita sa publiko. Kasi dati-rati, nung naliligaw ka pa lang, kahit walang tao, umaalalay ka. Kasi nagpapa-impress ka sa kanya. Yun. Sa kanya ka nagpapa-impress. Para sagutin ka, pinapabilib mo siya. Bakit ngayon nag-asawa na kayo, ilang taon nang nakalipas, ilang layers naman Sir! Hindi ko sinasabi, Sai. Bilis-bilisan mo dyan, sir. Ilang taon na kayo nagsama, bakit you take her for granted? Lalo in public, nahihiya ka. Bigyan natin ng konting respect. Paano? Balikan mo yung unang tanaw mo sa kanya. At maalala mo. Last week, binanggit ko to Ito pala ang babaeng una kong minahal. Pag nakita mo yung picture, Wow. ito pala ngiti na to ang nagpatibok ng puso ko. Nagpapatunay. Ay, grabe naman yan. Dati-dati flatliner ng puso ko. Kinikilig tuloy si Nung Ma'am nakita Sai. ko ngiti niya, nagkaroon na ng Grabe Diba? na yung mga hugot na, sir. Balikan natin. Husbands, fathers, balikan natin yung unang nasilayan natin, yung ating mga misis. Amen, amen. Na yung bigay natin ay todo respeto at tapat tayo sa kanya. O bakit na-late ka? Kasi alam mo, ganito. Sinasabi mo. Yes, sir. Hindi ka pa nga na-late inuunahan mo na kaagad Alam mo, baka ma-late ako. Napapakyut ka lang naman nun Di ba? Kasi ganito. Ngayon hindi ka na sumipot, wala ka pang explanation. Ay. Di ba? Hindi ka tapat at kakulangan ng respeto. Yun. Importante ba na Tony? Balikan natin yung unang tingin natin sa mga misis natin. Amen, pambihira. Balikan. Ang unang tingin. Pambihira. Balikan natin muli. Ma'am Parang Mara. relate po ito yung sa sinabi ni Ma'am Ging. Sabi niya, Sir, dapat laging may open communication sa mag-asawa at laging i-renew yung mga ways na gusto mong makakausap ang bawat isa parang noong nagliligawan pa lang. Yun. Huwag naman yung lahat ng detalye sa pagliligawan kasi baka lalabas at natatlong beses ka na busted. Di ba? Huwag na pag-usapan yun. Yun. Tony. Yes po. No, actually po huya, nais ko lamang pong banggitin po ito kasi there are times na may mga ganito pong klaseng senaryo na nabanggit po si Pastor regarding po sa issue pong ito.
Sinabi po ng ating pong pastor, anuman ang pinapakita ng tao sa iyo, dapat mong respetuhin. Ulitin ko po, anuman ang pinapakita ng tao sa iyo, dapat mong respetuhin. Pag nagawa mo yon, matuturuan mo siya na maging honest siya, kung hindi man siya honest. Kapag meron pong problema, dapat solusyonan. Ulitin ko po, pag merong problema, dapat po nating solusyonan. Irespeto natin ang kalagayan ng bawat isa po sa atin. Totoo po yan, no? And another thing, no? Sa pagsasama, wag mag-depend na ikaw ay manghuhula na lamang. Tama po yun. Be honest. Kung ano man ang nararanasan po natin, napakaganda na maging honest tayo sa bawat isa. Anong problema? Bakit hindi natin kayang isabihin kaagad? Nag-aantay pa tayo ng right timing para sabihin. No? Alam niyo po, kung tayo po ay honest, ano po ang problema para sabihin po natin kung ano po yung katotohanan? No? Kaya kung meron pong problema, meron mang kabigatan na naranasan po sa ngayon, dapat sabihin para masolusyonan at wala pong maging problema. Amen? Pag meron pong problema, no, deal with it. No? Huwag mong pahulain. Ito nasabi natin kanina huya, no? Pag nagkamali ka pa ng hula, ikaw pa may problema. Dadagdag Ikaw pa ang pa. masisisi. Mapabaliktad pa. Di ba? Kaya napakaganda po na maging open po tayo. Napakahalaga po niyan sa pagsasama. Huya, sir. Alam mo, ang isa pang nakikita ko ba, Tony, na wag naman sana umabot yung mga newlywed na taga-subaybay natin sa ganitong kalagayan. Yung in public, sadya mong pinapahiya yung isa. Hindi dapat ganon. Yan talaga ang kakulangan. That's the peak. Yun ang pinakagrabe pwede mong magawa na wala kang respeto sa husband mo or sa wife mo. Okay, example. Alam mo naman, wife, alam mo na the husband is the head of the family. Diba? Maraming example sa Bible, di ba? The wife calling the husband, my Lord. Sarah and Abraham, di ba? Kumbaga, give him honor befitting him as a husband. In public, maraming wives na hindi nakakaalam nito, pero ang ginagawa nila, pilit nilang binababa yung kanilang husband. Yes, sir. Yun. Eh kung nais mong maging asawa ng hari, tatuhin mong hari ang husband mo. Tama. Huwag mong tatuhin janitor. Yes. Eh di ikaw ay asawa ng janitor. Di ba? Gusto mo you want to feel that you are the queen? Treat your husband as the king. And you will become the queen. Katabi ng kanyang trono. Ano yung mga examples na inaano ng mga husband, yung wife, o yung wife, yung husband? Yung sinasabi ko kanina sa husband, bilis-bilis mo naman, ang bagal-bagal mo. Yung mga jokes na alam naman natin na yung wife, kung mga ilang taon na dumaan, syempre, yung lumang kotse nga, pinipinturahan, dapat naman yung wife may konti foundation rin, di ba? Kung hindi siya nakapag-ano, o yung may mga tumataba na ng konti, o whatever, konti lang naman, Sai, huwag mo nang Ilang banggitin naman. in public yan. Di ba? There are things na pambahay lang, na wag mo naman in public. Sa wife naman, ipakita mo sa publiko na ang husband mo, doon ka sa kanya umaasa. Doon ka sa kanya sumasandal. He is the head of the family. He is your king. You are his queen, but he is the king. Yung kanyang sinasabi ang dapat masunod. Kung tutol ka man, huwag mong sabihin harap-harapan ng mga tao niya. Pag kayong dalawa na lang, di take up mo sa kanya. Huwag mong kayahin si Jezebel. Di ba? Na pilit baguhin ang kagustuhan ng kanyang husband, si Ahab. Maraming wives ay hindi nakakaalam nito. And harap-harapan ng mga kasama ng husband niya, binabangga niya. Kakulangan ng respeto. Anong effect nun? Binababa niya ang kanyang husband. Alam mo, pag nagsama-sama yung mga kaibigan ng husband niya, mga kalalakihan, anong sasabihin niya? Pare, tapang pala ng commander mo. Kayang-kaya kang durugin. Harap-harapan namin. Yung ganon, nakakatanggal ng dignidad ng husband mo. Alam mo, ang husband, simple lang yan, Brother Tony, ang kagustuhan ng lalaki, hindi man maniwala sa atin ang buong sambayanan, pag yung wife mo maniwala sa'yo, okay ka. You feel good. Pag yung buong sambayanan walang believe sa'yo, pag yung wife mo believe sa'yo, kahit na hindi gaano, wife, sabihin mo lang. Yes, At least, sir. Dapat ikaw Diba? yung number one fan ng asawa Yun. mo. Oo. Wow, amen. Yun.
That is respecting your husband or your wife in public. Amen. Ma'am Ara, marami po tayong mga nag-comment ngayon eh. comment, opo. Basahin muna natin. Ma'am Unahin Ara. ko muna yung kay Pastor Bernard. Sabi ni Pastor Bernard dito, dati, puro pampaganda at pabango binibigay ng lalaki sa girl. Nung tumagal na, efficacent oil at omega painkiller na binibigay. Ayan na daw, pag Iba na tumatanda yung na. bango, hindi na pa bango. Oo. Iba na yung amoy. And sir, just a matter of respect. Yes, kasi kailangan mo yung naman. kalagayan. Oo, baka naman sensitive na sa ganong amoy. Kaya, eto naman sabi po ni Ma'am Grace, tumanda right, they should respect each other all the time. Tama. And sabi po ni Sir R.V. Aunabgam, magbanwa, binaliktad wala to. R.V. Magbanwa. Tama, sir. Isa yan sa natutunan namin sa buhay mag-asawa, sir. Dapat talaga pag-usapan lahat. Dati kasi, sir, si Presi, asawa niya po yata to, pag galit, di nagsasalita. Silent treatment, kumbaga. Sabi ko sa kanya, sir, magsabi siya sa akin anong problema para pag-usapan. Ngayon, sir, parang nagsisisi ako na sinabi ko yun. Parang mas maganda na kung silent treatment. Ha, ha, ha. Kidding aside, sir. Pero mas nasusolusyonan namin ang problema simula nung Tama po naging ito, vocal amen. na siya pag galit siya sa akin. Kahit minsan nakakarindi. Ayun, amen po. Amen, amen. Yung comment pala ni Ma'am Ruth, maganda ton, sabi ni Ma'am Ruth. I remember pa yung sinabi ni Pastor Hill dati, kung yung way ng pagtrato mo sa asawa mo is a reflection ng relationship at pagtrato mo Amen. sa Good, Panginoon. very good. Amen. Which is very good talaga yan. Ayan ba? Basahin ko rin po yung comment ni Vance Zenarosa. Correct po, Sir Roy. Madami na din sa social media ngayon na pinopost pa ang problema nilang mag-asawa. At next din po comment ni Diane Valencia. True po, Sir Roy. Pag silent na kami mga girls, through eye contact and body language, pwede nang ma-read. Makakaramdam na sana. Mag-reciprocate as much as possible through honest attitude po. Yun. Ito naman pampaano, sabi niya, Cebuana ni, I just remembered one thing sa husband ko dati. Before kami nagpakasal, wag ko daw siyang awayin o sigawan ko siya in front sa mga tao or family namin. Kaya pinipigilan niya daw sa bahay niya ng gabi. Which is At tama. least, tumupad sa usapan, di ba? tama. Oo. Ayos, ayos. Amen, amen. Alam niyo po mga kapatid, ito po, meron pong nagkumuha ng aking pong attention kanina po dito. May nag-comment na pag meron pong problema, pinopost sa social media, which is very wrong. No? Yeah, Alam niyo po, totoo. marami po, over the social media, it is very dangerous. Bakit? Kasi pag meron tayong something na pinopost po dyan, lalong-lalo ng problema, dyan na po darating yung mga mga marites. Na kung saan pag yung mga marites na to, makakita yung ganito pong problema, bigla-bigla na lang yung may mga iniisip sila, nag-a-assume na sila kagad na mayroong problema. 'Di ba? Lalong-lalo na po pag sa social media pambihira. Yan na yung way ngayon na pinakamabilis na information eh. Yan ang yan ang bagong platform ng mga marites para makasagap ng balita. No? Pero alam niyo po mga kapatid, regarding po dyan, walang makakatulong po sa inyo pag inilalabas po natin yung problema sa social media. That is very true. No? Kung nais po natin at kung ano ba ang nais natin, kung bakit natin kinakailangan i-post over the internet? Para ilabas yung ating pong emosyon, galit. para ilabas yung ating pong galit, something like that. Nais ko lamang po sabihin po ninyo, hindi po yan ang tamang pamamaraan. At yan din po ang gagawin ng dyablo para masira ka. At hindi lang ikaw, masira din yung iyo pong asawa. Yun. Na kung saan, dito po sa ating pong simbahan, nire-retain natin yung magandang relationship ng mag-asawa. Tapos ikaw, pabugso-bugsong damdamin na bigla na lang ipopost over the internet. Pambira, ano pong nais po ninyong mangyari? Think Masisira before you ka, masisira inyo pong asawa, at masisira kung ano man kung sino man ang miyembro po sa loob po ng inyo pong tahanan. Kaya napakaganda po, pag meron pong problema, napakaganda na pag-usapan nyo po kaagad. Huwag nyo nang alam mo yun, mandadamay ka pa ng mga commentators sa internet para sabihin niyo nag-ano ka, parang nakikipagdalamhati. Di ba? Na Simpat magbibigay siya. That Siya. is one of the worst forms of disrespect Yes. to your Yun. spouse. Yes, sir. That's Yung right. hindi nyo pakakaintindihan
inyo lang yun. Anong kinalaman ng kapitbahay nyo? Ng mga, anong tawag doon? Friends mo sa Facebook? Friends mo tawag doon? Wala akong Facebook eh. Yung mga tao na nakaano mo sa Facebook, anong kinalaman nila sa problema nyo? Di ba? Tama, sir. May problema Tama. kayo mag-asawa, Oo. kayo mag-uusap. Ika nga, yung dumi mong medyas mo, Brother Tony, wag mong labhan sa public. Don't wash your dirty laundry Ayos in yan, public. Huya. That's right. Dapat, Amen. Good. Doon sa washing machine, doon sa laundry area. At pag sinampay mo, malinis na. Isampay mo, malinis, makita na lahat, okay lang. But yung paghugas ng dumi sa public, that is the worst form of disrespect. So never do that sa husband mo, sa wife mo, na i-social media nyo ang problema nyo sa tahanan. Yun nga po, sir, dagdag ko lang yung sinasabing kasabihan na praise publicly and criticize privately. Para Amen. kayo Good, lang. ma'am. Good. Kayo lang yung nag-uusap. Lalo na, pamilya kayo. Sinong unang mapahiya? Ikaw din, na nag-criticize in public. Tsaka ang maganda doon, Sir Roy, una, galit ka ngayon. Tapos kinabukasan, Imasmasan bati ka. kayo. Oo. Hindi mo na Magsisisi ka. mababago. Eh yung na-post mo, tuloy-tuloy Wala na. yun. Yes, sir. Kumbaga, sumisigaw-sigaw yun. Yes, sir. Yes. Ang problema nyo tapos na. Yung kwento ng pinost mo, tuloy-tuloy Yes. Nasira yung testimony. Ma'am Say, kahit na i-delete mo, Na-screenshot tapos na yung yun. mga marites, screenshot na to. Send to Oh, many. ina-screenshot Oh, na. Yes, sir. Nag-send to many na. Na-repost na. Oo. Yun. Send to GC na. Yun na, pagpiyasan. Kaya nga sabi dito ni Ma'am Tang, Sir, true, Sir Tonyo, samantalang ang kasiraan ng asawa mo, kasiraan mo din yun. Totoo po yan, Bakit mo ipangangalandakan ang Totoo yan. problema nyo? Di ba? Tama, Ma'am Tang. Magandang dalhin sa harapan ng Panginoon, hindi sa harapan ng tao. That's right. Amen. Nakakalimutan kasi yung and they two will become one flesh. Yung reputasyon na isa, reputasyon mo na rin yun. Pag masira siya, sira ka rin. Eh, ang masaklap doon, ikaw ang sumisira sa kanya. Eh, di sinisira mo yung sarili mo. But ito ang isa pang dapat maintindihan ng mga bago mag-asawa ay yung trabaho. Yung trabaho mo, husband or wife, hindi yun ikaw. Trabaho mo lang yun. It is not a reflection, yung earning capacity mo is not a reflection of who you are. Who you are is what you show at home. Yung sa trabaho, pag alis mo sa opisina, iwanan mo doon. Example, maraming situations ngayon, yung babae, mas malaki ang kinikita. Di ba? Kaysa husband. Alright. Pag uwi sa tahanan, trabaho lang yun eh. Huwag mong sabihin, pagdating mo sa tahanan, ang babae para masunod. At yung husband, hindi. Yung ability to earn, yung earning capacity mo, kalimutan mo na yon. Ginagawa mo ang trabaho mo para may mauwi kayo sa tahanan para sa inyong dalawa at sa mga anak ninyo. Amen. For the family. Yeah. Wives, na mas malaki ang kinikita ng husbands, mas mataas ang posisyon sa opisina kaysa husbands, be sensitive enough na ang lalaki, ang isang source of strength ng lalaki ay yung kanyang trabaho. Amen. Ngayon, wag mo siyang kutsain because of his earning capacity sa kanyang trabaho. Yeah. That's right. Good. Wag mo ipagmamalaki na malaking kinikita mo kaysa husband mo. Yung kita niya, kita mo rin. Yung kita mo, kita niya rin. Para sa pamilya yon. Yeah. Amen. So, important ang sinasabi ni pastor na yung budgeting, dapat isa lang yung sa tahanan. And the husband ang dapat magpapatakbo nun. Amen. Huwag sabihin ng wife na, teka, mas malaking contribution ko sa atin dapat ako masunod dito. Hindi ganon. Hindi ganon. Who you are outside in your job, iwanan mo doon. That's right. Pagdating mo sa tahanan, you are the wife, you have a role to play, which is to submit to the husband. That's right. Amen. Husband, kung ano sa trabaho, iwanan mo pag alis mo sa opisina. Amen. Pagdating mo sa tahanan, may role to play ka. You are the husband, you have to love your wife. Amen. Tama po yun, Sir Roy, no? Regarding po dyan, Sir Roy, no? Napakaganda na i-brought out nyo po yan kasi may mga pagkakataon po sa pag-aasawa o sa pagsasama na ang respeto natin sa partner natin ay nakadepende sa kinikita. Which is very true na nabanggit nyo po kanina. It's Diba? very true, it's very human. Yes, sir. That's right. Actually, yan po yung human talaga. Natural na ganyan po tayo. Pero salamat na lang na tinuturuan po tayo ng Biblia kung ano po yung tamang Estima approach. Tama ng po, tao. sir. Tama po yun. Regarding po sa sinabi po kanina ni Huya,
ang Biblia po, hindi po tayo tinuturuan kung sino po ang mas malaking pera, siya dapat ang maglilid ng tahanan. Hindi po yun. Hindi po yun biblical. Tatandaan po natin, no? Kasi kung ganyan po ang magiging basihan po natin, sigurado po na magkakaroon po tayo ng problema sa loob po ng tahanan. Kasi unang-una, it is unbiblical, no? And sir, ay sige, go ahead, Sir Yes, Tony. di ba? So, kaya po mga kapatid, dapat maging maingat po tayo dyan. At ang itinuturo po ng Biblia, dapat ang mangunguna sa loob po ng tahanan ay walang iba kundi yung lalaki. Kung hindi po natin yung sinunod sa mga asawang babae, ang una nating dinidisrespect, yung ating pong Panginoon. Pangalawa, yung ating pong asawang lalaki. Kaya maging maingat po tayo regarding po dyan, ang paglilid o pagmamando sa loob po ng tahanan ay dapat hindi nakabase kung sino pong mas malaki po na kinikita. Ma'am Rona, may nais po yung And yan, banggitin. Sir Tony, Sir Roy, mahalaga na ma-practice na yan ng isang kabataan bago siya pumasok sa pag-aasawa. Na ngayon pa man, babae ka man o lalaki, alam mo paano respetuhin yung kapwa regardless kung mayaman ka or wala siyang pera. Na pantay-pantay dapat ang tingin sa kapwa. Dahil hindi to lingid sa kaalaman natin, sir. May mga tao na mataas ang respeto sa'yo dahil mapera ka. Yes. Pero ikaw, Nakadepende, no? Yeah. iba yung level of respect ko sa'yo dahil alam ko namang wala kang pera, mas mapera ako. So anong mangyayari kapag ang ugali na yun madala sa pamilya? Ganun din. Ako yung mataas yung sahod, kahit babae ako, ikaw ang susunod sa akin. Totoo yan. Totoo yan. Kaya maraming mga ano ngayon kamakailan lang, I think the other week, in-invite ako magsalita sa closing activity ng Gender and Development. Diba? Na kumbaga, ang sinasabi doon, women empowerment, bigyan pa ng kapangyarihan yung babae. May mga lalaki na hindi nagre-recognize nun. I still believe yung sinasabi ng Biblia na yung pag-create ng Diyos, may role ang babae, may role ang lalaki. Good. Amen. Good point. If we only follow God's plan ng role ng babae at lalaki, hindi natin kailangan ng gender and development. Unang-una, ang lalaki, you will include everybody. You will include the wife, you will include the ladies, the women in your decision making sa mga trabaho. Hindi mo pipiliin ito, porket lalaki ito, itong pipiliin ko. Kahit na mas magali isang babae. Yeah. You will not leave her out because she is a woman. On the other hand, yung babae, hindi ka rin magsisigaw-sigaw. Dapat kami ang nakaupo rito. Grabe. Dapat kami rito kasi dapat kami ang magaling kami, etc., etc. If we go back to God's plan of ano ang role ng lalaki at ng babae, hindi natin kailangan ng women's liberation, women's leave kung tawagin, That's right, sir. gender and Amen. development or women Amen. empowerment. Amen. A loving husband will always empower his wife. Wow. Good. Amen. Amen. Pagkakatiwalaan Yes, sir. niya, he will always empower, he Amen. will trust his wife, he Amen. will respect his wife. That's right, sir. Yung sinisigaw na kakulangan ng power yung babae, it is because ang lalaki hindi nagbigay ng respeto sa babae. Tama, Tama. sir. Tama. Napakaganda po nun, Huya, no? Napakaganda nun, hindi mo na kinakailangan empower, no? Kasi may kanya-kanya tayong role, which is very true. No, kaya sa mga kapatiran po natin, nanonood po dyan, sana it is a great reminder for all of us po, no? Kung tayo po ay totoong rumerespeto, no? Dapat po ay patuloy po nating ipakita sa ating pong mga partner kung ano po yung tinuturo po ng Biblia. At dapat yun po ang pinagbabasihan natin. Kasi ang dami po nating ginagamit na mga quotes over the internet. Nakakalungkot nga minsan kung sino pa yung mga graduate sa Bible school. Sometimes, you need to layuin mo sarili mo sa masyadong emotional yung mga banat, no? No wonder, yung mga, alam niyo po mga kapatid, pag ang tinatayuan natin is our emotion, hindi po tayo steady sa ating pong tinatayuan. Tatandaan po natin. Kasi kung emotion yung ating pong magiging basihan, galit ka ngayon, ito ngayon ang stand mo. Ngayon, happy ka, babaguhin mo na naman yung magiging stand mo. Kaya mga kapatid, regarding po dito sa pagsasama, sa pag-aasawa, we will always see to it na palagi nating balikan kung ano po yung tinuturo po sa atin po ng Biblia. No? Kaya napakaganda, principle over emotion. Napakagandang prinsipyo na dapat palagi po nating ini-implement at palagi po nating ina-apply sa pang-araw-araw nating pamuhay, not just for marriage life,
Bagkus lalong-lalo na sa mga young people ngayon na nagde-desire na magkaroon ng sarili po ninyong pamilya. Alright? So, may nais po kayong banggitin. Yes, sir. Alam mo ba, Tony, ang ganda ng mga discussion natin, ang bilis ng oras. Kaya nga, sir. At hindi natin nabanggit nga, sir, yung question last week eh. Ayun nga, Ano yung question last week? Ang question, sir, can we honestly love a dishonest person? Yes. Alam mo kung bakit? Ba't ko masabi? Yes, sir. ba't- Banatan mo, banatan ano mo. ko dyan? Can we honestly love a dishonest person? Yung pagmamahal naman, yung pagmahal ay nanggaling sa akin. I could honestly love him. Yung pagiging dishonest, galing naman sa kanya eh. Anong pakialam ko sa pagiging dishonest mo? Basta ako, I will honestly love you. Ayun, ang galing. At sir, dagdagan ko yan. Tagalogin ko, sir, ha? Oo, sige, sige. Kaya mo bang mahalin ng totohanan ang taong walang katapatan? Ang Ang sagot ko din, sir. Yan. Sige nga. Ang sagot ko din, sir, katulad sa'yo, yes. Sinulat ko nga ang sagot ko, sir, para hindi ko makalimutan. Pero may hangganan. Dahil ang kasinungalingan ay hindi pangmatagalan. Mapapagod, sir. Subalit, ang katotohanan kayang mag-endure hanggang katapusan. Yun. Bihira. Below Hindi na talaga ito si amazing. Ma'am Malalim, Roland. malalim. Deep. Deep, deep. Oo, malalim. Kaya maganda na yung foundation, sir, is honesty. Tama po, tama. Sabi nga ba, Tony, di ba? Kung anong sinasabi mo sa akin, papaniwalaan ko yan. Sabi mo kanya, di ba, binagit ni Pastor eh. Kung yung tao nagsabi sa'yo, paniwalaan mo, sabi niya eh. Kung nagsisinungaling man siya, siya ang lugi. Hindi Tama, ikaw. sir. Tama. Time will come, maipit ka rin sa sinabi mo sa akin. Tama, sir. Sino mapapahiya? Hindi ako. Ako naniwala ako sa sinabi mo eh. Parang yung kasabihan na lahat ng tao kaibigan ko. Pero hindi ko lang alam kung ako ay kaibigan ng lahat ng tao. Tama. Basta ang turing ko sa lahat, kaibigan ko. Kung ang turing mo man sa akin, hindi mo kaibigan, problema mo yun. Hindi ko problema yun. Basta I will be good to everybody because for me, everybody is my friend. Amen. Yun. Baka may Basta, Baka may Lahat ng sinabi niyo, sir, tama yun. Tama. yun. Tama, kasi at diba, sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, charity suffereth long. So, ibig sabihin, kahit ilang beses, yung tanong ko nga, Yeah. sir, last week, paano kung yung taong yon talagang hindi na maiwasan, talagang paulit-ulit siyang nagsisinungaling. Mamahalin mo pa rin ba siya? Tatanggapin mo pa rin siya? Kung totoo talaga siya yung binigay sa'yo ng Panginoon, sabi nga, di ba, yung love na nasa iyo, sabi nga ni Pastor, nung nakaraan, yung fruit of the Spirit is nasa inyo, yung love. So, ibig sabihin, talagang mamahalin mo pa rin siya kahit anong mangyari. Yeah. Yan, Ayun, syempre. diba? Mamahalin Ako ka din. rin, ka pa rin. Kahit anong mangyari. Kahit Yun. sino ka man. Yun! Maging sino ka man. By God's grace. Ayan. Hindi, Sabi ha? nga rin sa Proverbs chapter 10 verse 12, hatred stirreth up stripes, but love covereth all sins. Yun. Kaya naman kahit dishonest ka, kasalanan yun, pero What a natatakpan great lahat, verse. nako-cover lahat yun ng pagmamahal. Ayan, yan po. Master. Yun. Totoo po yun, no? Actually po, mga kapatid, no? Maari kasi some of us po, no? Sumasagot po tayo base sa pagmamahal na naayon sa ating pong sariling pananaw. Di ba? Can you honestly love the dishonest person? Di ba? Kaya mga kapatid, we will always see to it na ang basehan ng pagmamahal ay dapat hindi po sa ating pong emosyon or nararamdaman. Kasi ang totoong pagmamahal, yan po ay bunga ng ating pong Panginoon. Yeah. Pag meron tayong Diyos, meron tayong fruit of the Spirit. At ang isa sa fruit of the Spirit ay love. Love. Di ba? Amen. So ang fruit of the Spirit is love. Titingnan natin kung paano magmahal yung ating pong Panginoon. Amen. Ito po mga kapatid, there are times or many times we are dishonest sa ating pong Panginoon. Right? Pero sa kabila ng tayo po ay makasalanan at ang dami nating mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan po ng Panginoon, sa kabila po noon, ang Diyos ay minahal pa rin po tayo. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, ang pagmamahal pong yun ay hindi base sa iyo, kundi base
kung papaano magmahal yung ating pong Panginoon. Check. Wala pong katapusan na pagmamahal yung ating pong Panginoon. Kasi pag meron pong katapusan ng pagmamahal yung Panginoon, sigurado hayaan ho tayo eh. Yep. Di ba? Kaya mga kapatid, regarding po dyan, mamahalin pa rin po natin. No? Sa kabila ng tayo po ay may pagkukulang, pagkakasala, mahalin pa rin natin. At least, tayo po wala tayong problema. Pinili pa Teka, rin may natin sinasabi si Master. magmahal. Master, may nais mo kayong banggitin? Maging sino ka man. Maging sino. Yun. Mamahalin kita, maging sino ka man. Sir, Di ba? sir, naalala ko lang yung tanong ni Pastor Hill po nung nakaraan. Sa amin yun ni Ara, kung matandaan ni Ma'am Ara yun. Ang sabi ni Pastor, what if yung mga pangasawa mo is nabalitaan mo or nalaman mo na yung mga hindi mo ini-expect is magagawa niya sa'yo, mamahalin mo pa rin ba siya? So parang doon papasok yun, paano kung nagsinungaling siya? Mamahalin mo pa rin ba siya? Yung pagmamahal naman hindi naman siya conditional. Yes. Yun ay, you decided to love the person. Yun. Hindi mo sinabi na, mamahalin ko to kung ganito siya. Yan, Kung sir. tapat siya. Ikaw naman ang nag-decide na mamahalin mo siya. Yun. So, bakit kung nakita mo ang kapangitan niya, bigla ka magbago? Yun. Decision mo, ipanindigan mo yun. Yeah, that's right. Yun. That's right. Okay, Kaya, Brother Tony. Yep. kaya napakaganda po yung ating pong pinag-usapan. Huwag po kayong mag-alala. Next Friday, mas marami pa po tayo Marami pa, mas marami pa. dadagdagan po natin. Actually, isang example pa lang po ito, pero marami na tayong mga nabanggit regarding po dito, and we are praying no sa isa pong issue na inilatag po namin po ngayon pong gabi ay naway naging maliwanag po sa inyo kung ano pong dapat natin magiging approach, no, para hindi nyo na rin po maranasan yung mga ganito pong klaseng problema, no? Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon na ang Panginoon po ay inopen po yung ganito pong klaseng topic na kung saan makakatulong po sa bawat isa po sa atin, no? Hindi lamang po sa mag-asawa, kundi sa mga nagbabalak na pumasok sa pag-aasawa. Alright, sige po. Sa pagkakataon pong ito, shoutout po muna tayo. Alright, sa Ma'am Sai or Ma'am Ara? Shoutout po muna tayo. Yan, Ayun. habang prepare, basahin lang namin yung comment ni Pastor Rick. Sabi ni Pastor Rick, dapat mong mahalin yung tao dahil ikaw ang pag-asa niya na maging honest kung Wow. honest Amen. ang pagmamahal mo sa kanya. Yun. Ayan. Thank you, Good, Pastor good, good. Rick. At dahil dyan, ayan, shoutout portion na tayo. Maraming salamat po, Pastor Rick, sa pa-comment. Ayan, kasama po natin nanonood si Gonacao de Guzman, John Ray Serios, Richelle Sarsua, Hilbert Lorena, Jessie Chan, Judisa Trinidad, Ash Cabillas, Nadine Amador, RV Magbanwa Ascom Boys, and TJ Homeres, Blessy Gueyo Cebuana, ni Diosdado Sunga, Jaime Blanca and family, Lourdes Blanca. At ang ating viewers po ay umabot po tayo ng 102 viewers. Ayan, kasama rin po natin si Pastor Gomer, Pastor Bernard, si Sir Ian Cuarez, si Pastor Rick Belmonte, si Preacher Rico Formanes, si Sir si Ma'am Ruth Formanes, si Ma'am Chona Cuarez, si Preacher Marvin Fernandez at si Ma'am Flor Solomon. Maraming salamat po sa ating mga viewers. At syempre, titingnan natin yung mga pictures ng team preparation na nakapag-subaybay. Yan, unang team natin, Team Fearless, under ni Sir Emil, at Team Yun. Steadfast, si Sir Ruel naman ang kanilang leader. At next ay Team Purposeful, syempre, ang gwapong leader na si Sir Alfonso. Hinahanap At ko pa rin syempre, yung ano. yes, ang aming Team Patient. Syempre, mas gwapo ang leader namin. Sorry na, Team Patient ako. Sir Jingel and friends. Ayan, thank you. Team, Amen, Team amen. Patient, Team Preparation. Alright, bago tayo magpaalam, baka may mga nais po kayong huling batiin. Ma'am Ara. Ayun, muli maraming salamat at nakikita natin, sir, ang dami pong mga comments at sabi nila ganda daw po ng topic natin sa gabing ito. Kaya keep tuning in lang po, marami po itong mga susubaybayan po natin. Siyempre may pahabol pa po dito, shoutout din sa lahat ng CBBC from LBBC Suwal,
Pusong CBBC. Ayan, just Wow, ayan. amen. And yun nga po, maraming salamat po sa lahat ng team preparation. Huwag nyo pong imimiss itong programa po na ito. Napakaganda po na tayo po mismo sa atin ay matutunan po natin itong tinatawag na honesty and respect. Bagamat kung iisipin natin, napaka-simple or napaka-anong words po itong honesty and respect. Kumbaga, madali na lang para sa atin pag narinig natin yung honesty and respect. Pero ang hirap gawin, ang hirap i-apply na bawat isa sa atin. Kaya nga, ngayon pa Mismo. lang, Ang galing. umpisan Ang natin. Ang galing, di ba? Kaya yun. Kaya nakikita ko kasi, sir, ang mga nanonood ngayon, Master, mag-explain. Ang galing. ang nanonood ngayon, sir, halos mga bago na lang po eh. Parang Totoo, yung totoo. mga kagrupo natin, mukhang hindi na yata nila kailangan tong honesty and Honest respect. na yata sila. Honest na yata sila, masyado na yata silang honest and Kung ayaw nila respeto. manood, imekos-mekos na lang sila. Megas natin yan. Kaya ayun, yan muli, kailangan po natin ito. Sabi ko nga, madali itong words na to, napaka-familiar, Tama. honesty and Tama, respect. ma'am, tama. Pero napaka-hirap Hirap pag gawin. nandun na kayo sa sitwasyon na maging honest That's at right, magbigay ng respeto. So yun lamang po, maraming salamat. See you po next week po. Ang galing talaga ni Master. Wala akong masabi. At bago ko makalimutan ang mga Ascom boys and Ascom girls, maayong gabi diha sa inyong tanan. Maayong gabi. Hindi pala lahat Bisayan. Good evening po. Ayun. And ang sabi nga ni Master, sir, na ano ako, sir, speechless ako, sir. Sa dami ng sinabi ni Master, master na master talaga. So, Saludo. at sa lahat po ng viewers natin, maraming salamat. At please, wag nating kalimutan na minsan sinasabi natin, totoo lang ako, kaya ganun ako magsalita sa tao. No, that's not respect. Yeah. Kasi ngayon pa lang, May boundaries. malalaman natin kung meron ba tayong respect sa kapwa natin kung madali tayong magsalita ng hindi maganda laban sa kanila. Dahil kung may respect po tayo, kahit alam natin na ito dapat, pero andun yung reservation natin, lalo na bilang pagrespeto sa isang tao. At maging totoo tayo, hindi tayo maging judgmental at Amen. papasok ulit yung humility. Amen. Bakit hindi tayo agad-agad magsalita ng hindi maganda sa kapwa natin out of respect and out of humility? Dahil alam natin sa sarili natin, wala akong karapatan mangbaba ng tao. Amen. You are honest enough sa kalagayan mo, sino at ano tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rona. And of course, kay Master 2. Thank you Mamsay. po. Thank you po sa lahat ng sumubaybay. At ako rin po ay talagang nabibless. Gusto ko rin pong batiin lahat po ng Southeast family ulit. Diyan po sa diyan po sa mga actual dito ngayon live. And then doon po sa bahay nila Ma'am Bering. Ayan, nag-fellowship po sila Hello doon. po. At Team Patient, gusto po kayong batiin. At sila Mia Ruiz at si Nanay Lumi Ruiz, ayan, sa Pangasinan. Batiin natin si Sir Louie, ayan, nanonood din po sila. Kamusta po kayo dyan? Ingat po kayo, magsimba po tayo lagi. At gusto ko po batiin ang aking kapatid na si Graham, si ate, at si Mami. I love you. Amen, amen. Alright, so we are praying and I'm hoping na ang bawat isa po sa atin ay pinagpala sa ating pong topic. Huwag po kayong maglala. Next Friday ay muli po natin itong ay tutuloy sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next episode! For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. We give our hearts to each other. You can feel His love inside.
when we give our hearts to each other, you can feel love inside. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's hearts. Fellowshipping with the Father, fellowshipping with the Lord, fellowshipping in the Spirit, fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another,